Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko kayo mga kababayan ng mga kaganapan ngayon dito sa EDSA People Power Monument. May mga inaresto na yung ating mga kapulisan after na magsagawa po ng surprise rally na ang sabi walang permit yung Iglesia ni Cristo. May dalawa ng binitbit yung ating mga authorities. Isa na ito, mga kababayan, sa binitbit. Yan pa yung isa, mga kababayan, inaresto ng ating mga authorities kasi nagiging unruly na po sila. So ito yung naging tulakan ng mga pulis at mga INC members, mga kababayan, na nag-surprise rally. At dito may binitbit na ilang personality, siguro leader ng iglesia. Yan po, nagkatulakan sila. May inaaresto kasi dyan, mga kababayan. Kaya nagkatulakan. Itong bus na to, mga kababayan, bus ito ng New Era University, pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Sila yung naghakot sa mga nagrally at illegal na ipinark diyan sa lugar na yan, kaya nagkabuhol-buhol yung daloy ng trapiko. Kaya kailangan, mga kababayan, na gumawa ng paraan yung ating mga kapulisan para i-disperse. Kaya lang, more than 9,000 sila dyan na nag-surprise rally. Kaya yan nagkakagulo, may mga inaresto. Yan yung isa sa inaresto, mga kababayan. Pinusasan sila. Gustong lumaban sa mga pulis, kaya pinagtulungan po na maaresto. Pinadapa para mapusasan po. Yan Yan yung pag nagkatulakan, mga kababayan, habang kinakaladkad yung isa sa mga inaresto ng mga pulis, mga kababayan. Yan Ngayon, ito naman po, yung papuntang Malacanang, isinasara na po ngayon. Yan Nilalagyan ng mga container vans. Nasa gilid pa man, pero I think isisilyo siya. Isisil ng mga kapulisan. At yung ating Pangulo, in-announce, mga kababayan, ng Presidential Communications Office, kinansil muna ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga activities niya sa Makati at saka sa Manila ngayong araw na to para i-monitor itong nangyayari, mga kababayan, na surprise rally na isinagawa ng INC para proteksyonan daw si Marcoleta. Kahapon kasi nagsalita si Marcoleta na ipapa-aresto na daw siya. Pero hindi pa man siya ipapa-aresto kasi sa Friday pa yata yung pagpa-file ng plunder case laban sa kanya in relation doon sa 75 million pesos na kanyang tinanggap at kanyang inamin. Kaya siya po pa-file na ng ombudsman ng plunder case. Kini-question ng INC kasi INC member itong si Marcoleta. At ito yung naging pahayag kanina ng kanilang spokesperson ng INC. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Pinapalabas kasi ni Marcoleta na siyempre pinaniwalaan ng kanilang church. Kasi nga, member ng INC itong si Marcoleta na binabaluktot ng Marcos administration yung batas. Kaya biniltan, mga kababayan, ni Ping Lacson itong si Marcoleta. Kasi sinasabi ni Marcoleta, maliwanag na planado po ito. Kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila
siyam pa na senador ang makukulong. Kaya bumuelta po si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, mga kababayan, it's gaslighting time once more. Bumuelta si Senator Ping Lacson sa naging pahayag ni Senator Rodanto Marcoleta na matagal na umanong planado ang nakaambang pag-aresto sa kanya para hindi makasali sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa isang Facebook post, binanggit ni Marcoleta ang pahayag ni Lacson. Ilang linggo na ang nakalipas na maaari umanong maaresto at makulong pa ang siyam na iba pang senador. The mention of 9 senators being possibly incarcerated was a hypothetical statement in the context of determining the base number to compute the constitutional requirement of two-thirds vote of all senators actively participating or not in the impeachment trial, giit ni Lacson. Nauna nang sinabi ni Ombudsman na Boyeng Rimulya na sasampaan ng non-bailable na kasong plunder si Marcoleta kaugnay ng 75 million campaign donations na hindi umano nito idiniklara. So pinapalabas mga kababayan ni Marcoleta na tanim kaso ito. Yun ang narrative ng mga DDS senators at mga vloggers. Hindi po ito tanim kaso. Ito ay malinaw na violation na ginawa ni Marcoleta. Kasi kung tumanggap siya ng campaign donation, bakit hindi niya diniklara sa kanyang SALN at sa kanyang SOSE? Di ba? Pwede naman niyang ideklara. Pero bakit hindi niya ginawa? At ang isa pa, hindi man siya tinatanong bakit niya sinabi. Bakit niya inamin? Di ba po mga kababayan? Alam naman niya na bawal sa isang public official, kahit nga po sa isang ordinaryong empleyado, ang tumanggap ng regalo. Pagkatapos sa kanya, milyon-milyon, 75 million. Yan tuloy. Pasok siya mga kababayan sa kasong plunder. At dito sa kasong sabit sa flood control corruption, di ba ito yung hinihingi mga kababayan? Hinihingi nila mismo ng kampo ng mga Duterte. Kahit nga po si Amy Marcos, nagsabi, bakit niya wala pang mga big fish na nakukulong? Ngayon na sunod-sunod na big fish ang iniimbestigahan at may nakulong na po at may makukulong pa. O bakit sila nagre-react ng ganito? Pagkatapos, sasabihin ng Iglesia ni Cristo na hindi sila totol sa pagpapatupad ng batas, pero totol sila sa pagbaluktot ng batas. So ang ibig sabihin pala, pag ang sangkot, kaalyado nila, pag ang sangkot, member nila, ang interpretation nila, pagbaluktot na sa batas. Mali naman siguro mga kababayan ang ganyang uri ng pananaw. Kasi po, malinaw naman po na no one is above the law. Hindi dito po mga kababayan tinitingnan kung anong member ng church ka, ki Katoliko ka, ki born again Christian ka, ki Iglesia ka, ki Muslim ka. Walang tinitingnan na religion po yung batas. Kung member ka ni Kibuloy, kung member ka ng GIL, in fact si Kibuloy, mismong siya yung leader. Inasangkot po sa kaso hindi lang dito sa atin, kundi sa Amerika. At dito sa atin mga kababayan, may kinakarap siya na kasong human trafficking qualified. Kaya sa nakakulong. Ngayon, si Chis Escudero, Katoliko. Kahit siya po mga kababayan lumipat sa new majority, kakasuhan pa rin siya. In fact, yun ang naging announcement ng ombudsman. Si Joel Villanueva, member ng grupong Born Again Christian, Jesus is Lord Church, na kahit siya lumipat mga kababayan sa new majority ngayon na sinasabi nila allied sa administrasyon, na hindi man po totoo. Hindi ko mo new majority, alyado na po sa administrasyon. Walang ganon mga kababayan. Makikita naman po ninyo ang mga members ng new majority. Iba-iba yung political alliance. Si Risa Hontiveros, for example, isang anti-Marcos. Ganon din si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. But they belong to the new majority. Di ba?
At si Joel Villanueva, affiliated sa mga Duterte, kaya lang bumaliktad. Kasi ang sabi niya, gusto lang niya na magtrabaho. Ganon din si Chis Escudero. Ang sabi niya, independent siya. Pero umalyado sa new majority kasi hindi niya nagustuhan na yung pamamalakad ni Alan Peter Cayetano. But sabi nga natin mga kababayan, kahit lumipat sila sa new majority, yung kaso nila tuloy in relation sa flood control scandal. Yan mismo yung naging announcement ni Ombudsman Boyeng Rimulya. So mali ito mga kababayan na sinasabi ni Edwil Sabala, ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo, na sila hindi totol sa pagpapatupad ng batas, totol sila sa pagbaluktot ng batas. Wala pong binabaluktot na batas. Ang lahat ng sangkot sa katiwalian ay papanagutin ng Marcos administration. At sinasabi ni Marcoleta, pinagtatakpan daw po mga kababayan ng Marcos administration itong si Martin Romualdez. Anong pinagtatakpan? Na may kaso nga din si Martin Romualdez. So wrong premise mga kababayan, wrong facts ang binabasihan ng kanilang mga argumento, ng kanilang mga sinasabi sa panggagatong nila ngayon sa kanilang mga members na magsagawa ng rally na walang permit. Nag-surprise rally mga kababayan, nag-usap-usap. Yan ang panawagan nila. Sabi diyan mga kapatid, may surprise rally tayo bukas o kahapon itong post, 4 a.m. ng umaga, so kanina sa People Power Monument. Magsiserve sila ng warrant of arrest kay Ka Marcoleta, pero ang atake ay sa iglesia. Kalati ng SN ng inyong lokal ang dapat na dumalo. Hanggat maaari ay huwag mo nang pumasok sa trabaho bukas. Pakilosi na ang mga hindi natin maintindihan kung anong at mga empty ngayon. Walang magpo-post sa Facebook o social media. Surprise ang gagawin bukas. Text back kayo sa akin ngayon. Salamat. Yan mga kababayan yung nag-leak na na mga usapan sa Facebook group nila, group chat. So ang ginawa nilang surprise rally ay nilagay nila sa inconvenience ang ating mga mamamayang Pilipino. Ang daming naperwisyo ngayong umaga mga kababayan kasi hindi sila makapasok sa trabaho. So pinerwisyo nila yung isang araw na kabuhayan ng ating mga mamamayan. Illegal yung kanilang ginawa. Illegal assembly kasi walang permit. Base mismo sa naging pahayag ng NCRPO, ng ating Philippine National Police. Tapos ang sinasabi nila mga kababayan, sinisigaw nila transparency and accountability. At sinasabi nila na hustisya daw para sa flood control scam. Yung mga na yung publiko mismo ang biktima ng flood control scam. Yung asawa mismo ni Marcoleta mga kababayan, opisyal, direktor po ng Stronghold Insurance Company ng mga Diskaya. O di ba? Si Diskaya po na isang kontraktor ay mismong nasangkot po sa flood control scam. At pumaldo mga kababayan nung panahon ni Digong simula 2016. So anong sinasabi nila na hustisya para sa mga biktima ng flood control scam? Di ba? Malinaw na puro baliktad yung kanilang mga sinasabi. Yung asawa ni Marcoleta, director po ng Stronghold Insurance Company ng mga Diskaya. Ito yung report Ito ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Di ba? Malinaw mga kababayan. You see, yan mismo yung report ng Billionaire News Channel. So, malabo ang mga sinasabi ng Iglesia ni Cristo, ng spokesman ng Iglesia ni Cristo. So, lumalabas sa pag-suporta nila kay Marcoleta, sila ngayon ang
nagtatakip dito sa mga issue ng korupsyon. Di ba po, mga kababayan? Pakinggan ninyo itong balita. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng O, di ba? Director po ng Stronghold Insurance Company, yung mismong asawa ni Marcoleta. Insurer po ng mga diskaya. So, nagets na ninyo kung bakit si Marcoleta pinopost niya na yung mga diskaya, mga kababayan, ay ilalim sa Witness Protection Program. Gawing testigo imbis na akusado. State witness daw. Paano maging state witness po yung mga diskaya? Kaya hindi pumayag po si Ping Lacson. Kasi yung mga diskaya mismo, isa sa mga pinakang malaki na kontraktor na sangkot po sa flood control scandal. O, di ba? Kaya malabo po itong sinasabi ng INC na sabi nila, hindi totoo ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero totoo kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ng katiwalian. Ang tanong ngayon, sino yung nagtatakip sa katiwalian? Di ba? Dito nga po sa issue ng impeachment kay Sara Duterte, they're on the side of Sara Duterte. Si Sara mismo, accused ng maling paggamit ng confidential funds involving millions of pesos, accused of corruption. Pero nandun sila sa side ni Sara Duterte. Di ba malinaw mga kababayan na puro baliktad ang mga pinagsasabi nila? Kaya huwag tayong naniniwala sa kanilang mga kwento. Suriin natin ang totoong issue. Huwag nating paniwalaan basta yung kanilang naratibo. Kasi yung naratibo nila based on lies, napakalinaw po yon mga kababayan. At yung Marcos administration, wala pong pinagtatakpan dito. Kahit anong relihiyon, walang pinagtatakpan. Kaya baseless po yung mga sinasabi nila. At sabi pa nila, selective justice daw. Yan ang sabi ng Iglesia ni Cristo. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. So pagsangkot Iglesia ni Cristo member, pag-yurak na sa katarungan, hindi man lang siya ang may kaso. Marami mga members ng Roman Catholic faith at may born-again Christian at may Oneness. Iba-iba. Kasi hindi man po tinitingnan dito, mga kababayan, yung relihiyon. Si Robin Padilla, pag halimbawa makasuhan siya, obstruction of justice, Muslim siya. Si Joel Villanueva, member ng GIL, Jesus is Lord Church, na kilala bilang isang born-again Christian movement. Di ba? Hindi man tinitingnan dito yung religious affiliation. Ang tinitingnan dito kung ikaw ba ay nasangkot sa isang katiwalian, sa isang krimen. Kasi nga po, no one is above the law. Si Jinggoy, Katoliko, nakulong. Ganon din si dating senador Bong Revilla na parte ng alyansa. Di ba kumandidato si Bong Revilla mga kababayan sa alyansa ng Bagong Pilipinas kaya lang natalo. So mali po yung kanila pong mga sinasabi. Malinaw na baseless propaganda. Panggagatong nila parte pa to ng destabilization efforts. Kasi nga po palapit 7 days na lang po before ng pagsisimula ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Konektado ito doon, mga kababayan. Ang kanilang walang tigil na panggugulo. Ang gusto kasi nilang mangyari, based doon sa statement ni Marcoleta, ang dapat managot po sa flood control, yung ating mismong Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Magpresenta kayo ng mga ebidensya. Di ba?
Ang problema, yung mga witnesses nga ninyo, hindi man mapagkakatiwalaan. Gusto pang dagdagan ng 17 pa yung 18 mga Amaleta Boys. Yung ang sinasabi kahapon mga kababayan ni Mike Defensor. Si Mike Defensor nga po mga kababayan, hindi man po mapagkakatiwalaan yung taong yon kasi kilala yon sa pagharap ng mga witnesses na puro kasinungalingan yung sinasabi. Kilala sa tanim witness po. Yon ang pinagpipilitan ng kampo nila ni Marcoleta at ng kampo ng Duterte. Yon ang pinagpipilitan nila na dapat nating paniwalaan daw. Payag kayo sa ganyang uri, mga kababayan, ng mga witnesses na mali-mali yung mga testimonies. Pati yung ICC, pinapalabas na binayaran yung ICC. Dinamay pati yung mga taga-ICC. O di ba, mga kababayan? Puro kasinungalingan yung kanilang mga kwento. Pero yun ang gusto nilang paniwalaan natin. Pilit na sinasaksak sa baga natin yung kanilang narrative, mga kababayan. At pag hindi tayo maniwala, ito yung kanilang ginagawa. Mag-rally at gusto nilang gawin ang isa pang people power to topple the Marcos administration at saka iupo si Sara Duterte. Payag kayo sa ganon. So yan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Maraming salamat.